nakakita sa kanya. Paglayluhin mo muna. Sumama si Caroline sa bahay nila Bingo nang nakalabas na ito sa ospital na todo ang pag-alalay niya sa binata. Nakiusap pa ang dalaga kay Lola Nene na kung pwede ay doon muna siya mag-stay sa bahay nila para maalalayan niya si Bingo na kinatuwa naman ng matanda maging si Bingo sa mga sandaling yan. Pinigilan pa ni Lola Nene si Munching na sumama sa kwarto ni Bingo na hinayaan ng matanda na si Caroline lang ang kasama niya at mag-aalaga sa apo niya dahil gustong gusto niya si Caroline para sa kanyang apo. Pinagsabihan naman ni Caroline ang binata na wag na niya itong sinusundan, sabay pinagsabihan pa niyang matigas ang ulo nito. Nanindigan naman si Bingo na ayaw niyang mag-isa ang dalaga dahil delikado ito, lalo't ganon na naman ang nangyari sa kanila. Walang magawa si Caroline dahil hindi niya maawat si Bingo sa pagtulong niya sa kanya, kaya nagpasalamat ito sa binata dahil niligtas na naman siya nito, sabay pinaliwanag niya ang kinakatakutan niya na may madadamay na ibang tao dahil sa personal niyang problema na ayaw niyang may masaktan dahil sa kanya. Agad namang nagsorry si Bingo kung naging makulit siya sa dalaga. Sabay sinabi niyang hindi siya pwedeng hindi mag-alala para sa kanya na mangungulit pa rin siya, lalo't nalaman niyang ginagawa lahat ni Caroline ang mga bagay na yun para sa mama niya dahil narinig niya ito nang kausap ni Caroline si Jersey sa kanyang cellphone. Nang mahagilap ng dalaga ang damit ni Bingo na may dugo, ay agad niya itong kinuha, sabay tinanong niya si Bingo kung gusto niya bang malaman kung bakit takot siya sa dugo. Mangyak-ngyak ang dalaga habang kinekwento niya na nakita niya ang pagkamatay ng mama niya na punong-puno ng dugo ang katawan niya, na pinalabas nilang nag-suicide si Divine na hindi niya pinapaniwalaan dahil alam niyang may pumatay sa mama niya. Hindi niya mapigilan ang mga luha niya na ginit niyang walang araw na lumipas na hindi niya naalala ang mama niya at miss na niya ito na maging si Bingo ay mangyak-ngyak na sa sandaling yan at mas naunawaan niya ang kalagayan ni Caroline kaya hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga, sabay nagyakapan silang dalawa na todo ang iyak ni Caroline dahil sa sandaling yan nailabas niya ang bigat ng dibdib niya na dinadala niya mula pagkabata dahil walang nagpadama sa kanya ng pagpapahalaga kundi si Bingo lamang. Sakto namang pumasok sila Lola Nene at Munching kaya nakita nilang magkayakap sila na kinagulat ng dalawa, sabay tinanong pa ng matanda kung bakit sila naghahalikan at kung magjowa na sila. Pinaliwanag naman ni Bingo sa mamang niya nang nagkausap silang dalawa na mas naiintindihan niya si Caroline dahil inopen na niya ang kalagayan niya sa binata. Habang walang kaalam-alam sila Cindy at Gina na plinano lahat ni Wilson ang sabwatan nila ng bago nilang advisor na bababa na siya sa pwesto bilang chairman ng GLC at papalitan na siya, pero hindi galing sa pamilya nila na pinalabas nilang hindi pa nila ito pwedeng makilala. Nang hindi naman nakapasok si Bingo sa bodega ay alalang-alala si Caroline kaya tinawagan niya ito pero hindi siya sinasagot ng binata kaya agad niya itong pinuntahan. Hindi namamalayan nila Caroline at Bingo na mahal na nila ang isa't isa at magtutulungan silang dalawa para malaman nila kung sinong pumatay kay Divine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.